Ito guys, umuulan na naman. Hindi na tumigil. So, yan si Doxy. Dagdag ko pa siya ng isa pang kumot kasi malamig. Yan. Kasi umuulan na. Paano ko siya palalabasin? Baka namang hindi siya, naiihi pa. So guys, hindi naman na natin siya palalabasin. So, bibigyan ko na lang muna siya pang dog food. Last na dog food nito, bibigyan na lang ako mamaya. Ayaw pa niyang kumain mamaya na lang. So, iwan ko na lang muna yun dyan. Hello guys, so, pinalabas ko si Doxy kasi, umiiyak na siya. Siguro na dudumi na siya. Umuulan, nakalimutan kong magpayo. Medyo ambon lang naman kanina, so pinadumi ko siya. Nahirapan siya magdumi. Tapos hanggang sa lumakas na yung ulan, akala ko tapos na siya. Kaya ipinasok ko na siya sa cage kasi, malakas na yung ulan. Nung pagbalik ko, para palitan para bigyan siya ng pagkain. Bigla siyang umihipat, nakakaihi na pala siya dun sa cage. Kaya ginawa ko yung mat niya, pinalitan ko. Inalis ko yung mat niya na naihiyan niya, tapos nilaban ko. Tapos, lalagyan ko na ng karton yung mat niya, kasi wala na akong mat. Ay, yung cage, lalagyan ko na ng karton yung cage. Karton na lang kasi yung dalawa kong mat madumi na, hindi ko pa nalaban kahapon, kasi napagod ako na. So, pagbalik ko, meron na siyang dumi. Hindi pa pala siya tapos magdumi dun sa labas. Kaya doon siya sa loob nagdumi. Kaya nintay ko muna. Ang dami ng dumi niya, kaya nilinis ko. Tsaka ko nilagyan ng kanton yung cage na. Tapos ngayon, nakapagpo na siya. Yung sugat nga pala niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Pero nilalagyan ko siya ng betadine. Siguro, 3 times a day ko siya kailangan linisin. Tapos nilagyan ko siya ng betadine. Para malinis yung sugat niya. Hindi ko naiintindihan nung humihina si Doxy. Dahil siguro dun sa sugat niya, na-expose na. Dati kasi hindi ko makita yun dahil nga ang kapal ng langib niya. Tapos hindi ko rin siya mailabas kasi dire-diretso yung ulan. Nag-aalala na ako sa kanya kasi gusto ko siyang gawin sa med, kaso lang wala akong budget kasi talaga. Sana lang magkaroon ako ng budget na pagka nagkakaroon ako, lalagyan ko siya sa med. Hindi ko siya mabili ng gamot. Nahiram pa ng kapatid ko yung pera ko kahapon dahil pinabayad niya ng yung ginagawa mo yung lahat. Kaso lang, hindi ko alam, parang nagiging emotional ako sa kanya. Sa lahat ng naaligatin kong aso, parang dito ako mas nagiging, siguro yung trauma ko na namamatay na ko ng aso. Sana lang madala ko siya sa loob. Sana may biglaan akong pera para madala ko siya sa loob. Kasi yung normal na ginagawa ko para mapagaling yung sugat ng mga aso ko, hindi nag-e-effect sa kanya. Siguro ang dami niyang nangyari sa buhay niya na baka yung buong katawan niya kasi may sugat na. Hindi ka naman kasi alam kasi hindi naman nakamakto. Share ko lang kasi naging journey na kasi si Doxy, kaya share ko lang kung ano yung nangyayari. Para sa susunod, hindi ko na magagawa yun sa iba kong aso. Hindi ko alam kung ano naging history ni Doxy. Natawa siguro ako dun sa mga aso ko kasi hindi ko alam mapatay. Ngayon ko lang naman oras. Hindi ko nalalabas yung emotion ko. Pero si Doxy kasi lumalaban eh. Kaya gusto ko siya tulungan.
Kaso wala akong kakayahan. So, babayan na lang. So guys, ito yung luya. Giniling ko. Pigaan ko yan mamaya. Tapos yun yung ipapainom ko kay Doxy. So guys, ito si Doxy. Kumain na siya. Hindi pa na siya paliliguan. Lilinisin ko na lang yung mga sugot niya. Lalo na yung sa ulo. Tapos tsaka ko nagagamatin. Lahat ng sugot niya lilinisin ko. Maaraw na. Hindi na maambon. So mas matututupan ko siyang linisin. Sana naman kayo. So guys, kachachap ko lang ng malunggay. Ayan. Pipigaan ko yan, tapos ito mismo itatapal ko sa sugat niya. Tapos kinabukasan ko na tatanggalin. So, titingnan ko kung gagana to sa kanya. Organic muna tayo. Ayan. Maganda to sa sugat ito. Kaya itatry natin habang wala pa tayong pampabit. So, malunggay po yan na dinurog ko. Sinapchap ko yan ng ganyan kanipis na yung katas niyan hindi ko pa po napipigaan. Idedire ko po doon sa sugat ni Doxy. And then ito po yung luya ulit. Luya na may asukal. Tapos itlog ilalagay ko. Then ito yung paiinom ko sa kanya. Guys, nakabili na. Ay muna kayo. So, may bumili sa akin. Kaya, ayan. Binili ko agad ng imuno kayo. 330 itong vitamins na to. Malaking tulong to para sa kanya para lumakas siya. So, habang, ito na kasi yung dati. Yung ginagamit ko sa mga aso ko. So, ubos na kasi. Kaya, ayan. Wala na. So, ito, tatapon na natin. Ito na yung 300 yan. Grabe yung mahal. Vitamins yan. Sa kanya lang yan. So, ito na yung luya, tapos asukal. Tapos ito yung itlog. So, guys, lilinisin na natin siya. Nasa natin. Then, nalagyan ko ng gamot. So ito po si Doxy, nakakain. So paubos na po yung pagkain niya. Grabe po siya kumain, no? Umarakan. Grabe po siya kumain. So ang ulam niyo po ay ulo ng manok tapos with sauce. Sauce ng barbecue with toyo mansi and asin tapos with dog food. Tsaka syempre, huwag natin kalimutan yung tubig. Yan. Yan, sarap na sarap po siya. Yeah, this rise there. Natural disaster. Ubos na po yung pagkain ni Doxy. Simot sarap. Sarapan siya sa kasi ako kasi nagpakain kaya ganyan. Mabuti sana kung hindi ako nagpakain, hindi niya ubusin yan. Alam mo, ayaw niyang tumigil. So, larga na po. Baka gusto niyo pa simurin. Simurin ka pa. Sorry lang po. Ito guys, magpapainom na ako ng luya. Tapos, susunod ko itong immunocare. Ayan guys. Ito guys, 5 ml. Pag malaki kasing dog, 5 ml. Guys, painom ko na nga po pala si Doxy, tapos na. So, bukas na ulit. Meron nga palang may gusto tumulong sa akin. Sa animal welfare siya nagtatrabaho. So, nagre-rescue siya ng mga dogs. Noong una pa lang nakita niya na yung aso, siguro mga 2 days ko nakuha si Doxy. Pumunta siya sa akin. Sabi niya, ihingi niya daw ako ng tulong para magamot si Doxy. Pero nung time kasi yun, medyo naasikaso ko si Doxy na hanggang sa kanina, dahil nga parang desperado na rin ako kanina kasi lumalaki yung sugat niya. Then dumating siya bigla kasi nagpray ako na sana may tumulong. Then dumating siya, napadaan siya habang nililinis ko si Doxy. Then sa cage niya, sabi niya kung okay na si Doxy. Nakita naman niya na malinis na yung paa ni Doxy, malinis na yung yung mukha niya.
Sabi ko, tinatanong niya ako kung okay naman si Doc, kung nakakatayo pa at malakas kumain. Sabi ko, oo. May problema lang dahil yung sugat nga niya, ah, ano, may sugat siya sa tagiliran sa balakang niya. Sabi niya, sige, picturean mo and then isend mo sa akin para mahingi ko ng tulong. Hopefully, sana maihingi niya ako ng sponsor dahil nga marami daw siyang kakilala. Kaya ang ginawa ko, pinicturean ko si Toxie nung pinalabas ko siya. Tapos pinicturean ko, binidyohan ko yung sugat niya. Pinakita ko sa sinend ko. Sabi niya, ihahanap niya ako ng sponsor para dito. Hopefully guys, sana matulungan niya ako para dumare-diretso na yung pagaling ni Doxie. Malakas naman si Doxie, malakas siya kumain. Ang problema lang talaga, dahil alam ko na siya na medyo nalilinisan ko ng medyo, may mga natira pa. Tapos, kapag kinakal ko kasi na yung sugat niya. Sa ngayon, dahil nga hindi ako nagbayabas kahapon, naglagay ng bayabas na sa pampaligo niya. Nung nilabas ko siya kanina, tapos chinek ko yung mga sugat niya, hindi siya nagtutubig. Hindi ata hiyang si Doxie dun sa bayabas. Din lang siya sa perlahiyang. Kasi di ba nung una, pangalawa, pangatlong araw niya, mabilis na humilom yung sugat niya dun sa paa kasi doon ako nag-focus ng una. Tapos ngayon sa katawan na, kanina lang nakita ko na nag-dry agad yung mga sugat niya. So hindi na siya nagtutubig. So much better na paliguan ko siya ng walang bayabas. Mas okay sa kanya. Tsaka kanina din nilagyan ko ng malunggay yung sugat niya. Yung malaking sugat niya, nilagyan ko ng malunggay. Sana maghiyang siya din sa sana hiyang siya dun sa malunggay para sana bumilis na. Kasi kahapon, yung butas ng sugat niya, medyo ganyan kalaki. Ngayon, nung nilagyan ko siya ng betadine kagabi, kumipot ng ganun, so yung buto niya, hindi natatakpan na ng laman. So sana magtuloy-tuloy, sana mas okay sa kanya yung malunggay kasi herbal yun. Sana mag-okay. So bukas i-update ko kayo guys.